Purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Hindi pa ako makaganon eh. Kasi hindi talagang ito po ay isa pong napakagandang pribilehiyo at pagkakataon na ibinibigay po sa atin ng Panginoong Diyos. Ang bawat linggo ay araw na kung saan ang ating Panginoong Diyos mismo ay nagtalaga upang ating siyang sambahin, purihin, pasalamatan. No? Ito pong Sunday na ito ay maulan, subalit ay po natin ang ating Panginoong Diyos ang patuloy pong magwalahati sa ating buhay. Okay, so tayo po ay nasa huling linggo ng buwan ng Disyembre. Ganun pa rin po yung ating topic, timeless message of Christmas. Ito po ay nilagyan po ng temang Grace of Salvation o biyaya ng kaligtasan. So yung ating pong text ay sa Luke chapter 2 verse 8 hanggang 14. Kayo po may mga Bible. Yan, yung mga Bible po ay pakibuksan. Yan, napakarami pong may dala ng Bible. So Luke chapter 2 verse 8 hanggang 20. Babasahin ko po sa wikang English. Meron pong ipinagla si Pastor Edwin dyan sa Tagalog. Sundan na lang din po. So sabi ko sa Luke chapter 2 verse 8 hanggang 20, sabi ko ito, "And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger.' Suddenly a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, 'Glory to God in the highest, and on the earth peace to men on whom His favor rests.' When the angel had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, 'Let's go to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told us about.' So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Then, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart." Verse 20, the shepherd returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Ang Panginoong Diyos po ang nagpala ng kanyang mga salita. Ito po ay account ni Lucas ay nagpapakita sa atin kung paano po na ang Panginoong Yesus ay ipinanganak. At makita po natin dito na involved po yung tatlong shepherd, no? Yung tatlong pastol. At sa kanilang encounter sa ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ay nakita po nila yung kaluwalhatian ng Panginoon, no? At sa ating pong panahon ay nais nating una sa lahat ay lagi pong maranasan yung biyaya ng kaligtasan na yan. Diba? Yung grace of salvation na itinuturo po ng salita ng Diyos. At dito po sa ating binasa, ito'y kasaysayan na kung paano ang Panginoong Diyos ay inilibing yung kanyang magandang plano sa lahat ng tao sa daigdig. Lalo na po sa ating pong mga mananampalataya. Napakahalaga po na makita natin ito
itong mga talata sa Biblia na ating binasa, kung ano nga po ba ang nais ng Panginoon sa ating mga mananampalataya na sa ating sitwasyon ay paano po natin haharapin yung 2021, no? Alam niyo po itong panahon natin na masasabi po natin talaga pong puno po ng hamon, no? At nobody is exempted, no? No one is exempted dito po sa mga pangyayari na dumating sa ating bansa, no? O sa buong daigdig. But dito po sa Biblia makita rin po natin kahit po yung tatlong shepherd na ito ay meron pong hamon sa kanila, no? Na nung na-encounter nila ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel, ay meron pong mga talata dito sa Biblia na makikita natin na dapat po ay magpatibay nung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kasi ang issue po sa atin bilang mga Kristiyano, no, ay yung pong ating pananampalataya sa Panginoon. Yung po lagi ang issue no? Ang pananampalataya po sa Panginoon ay hindi lamang nalaman natin kung ano yung sinasabi ng Biblia, no? Hindi lamang po nalaman natin kung ano yung mga pangako ng Diyos, kundi ang mahalaga po ito na yung ating pananampalataya ay ipinapakita po natin sa pamamagitan ng ating pong mga gawa, no? Yung ating gawa na may kasamang pananampalataya. Kasi napakahalaga po yun. Ang ating po namang buhay bilang mga Kristiyano, laging ang issue sa atin ng Panginoon ay yung posisyon ng ating puso sa ating Panginoon Diyos, no? Yung ating pong pananampalataya. At even po dito sa panahon na ating pinagdaanan, ay laging full of challenges, no? Laging full of challenges. At sabi ko nga po ay wala pong sino mang exempted, no? Wala talagang exempted kahit po mga bata, matanda, no? At young is talaga pong nandoon sa sitwasyon na yon. But again, nawa yung mensahe po ito ng Kapaskuhan o timeless message of Christmas, which is the grace of salvation, ay makita po natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Gusto ko pong bigyang diin dito na after po nating mabasa ito, ay may 4 na bagay po na dito ay mensahe ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga anghel. Kasi ang anghel po ang unang nagdala ng mabuting balita. Again, sabi rito sa verse 10, but the angels said to them, do not be afraid. Sa ibang salin, ang sabi ito, fear not. Bakit po tayo bilang mga tao ay nakararanas nito? Amen po ba? Nakararanas na mga takot. Because hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga darating pang panahon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod pang panahon, sa susunod pang buwan, sa susunod na araw, no? Pero dito, pag bitaw ng mga anghel, nakita po natin, maski yung mga shepherd, yung mga pastor, nagulat sila at nagkaroon ng takot. Malamang sa isipan nila, pag lumitaw ang mga anghel, naku po, baka ito na yung kahatulan. Pag itaw na anghel, sabihin sa kanila, kayo ay ito na ang huling araw ninyo sa lupa. Baka yun ang in-expect nila, no? Ang ibabalita sa kanila ng anghel ay yung paghuhukom na, yung paghahatol ng Diyos. No? Kaya sila ay nagkaroon ng takot. Eventually, di ko ba gano'n? Pag lumitaw ang anghel ng Diyos, ano maiisip mo? Naku po. Di ba? Ito na yung katapusan ng mundo. Di ba? Ito na yung katapusan ng lahi ng tao. Kaya nagkaroon sila ng
ano po, takot. Baka, kasi alam po natin, even doon sa Old Testament, di ba, kapag ang mga anghel ng Panginoon ay nagpapakita sa kanila, lumilitaw, lagi pong merong babala sa kanila, di ba? Laging may babala sa kanila. But this time, nakita natin, although yung mga anghel ay yung mga shepherd ay nagkaroon ng takot, siyempre tao pa rin, di ba? Sino ba naman ang hindi nakararanas ng takot, di ba? Lahat tayo nakararanas nun. At dito yung mga anghel, nakaranas din sila ng takot dahil ang iniisip nila, baka ito na yung huling araw, di ba? Ito na yung huling panahon kasi bumaba na ang anghel, baka meron itong balita na magbababala sa tao. But again, sabi ito, ng anghel, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Amen po. The grace of salvation, the very first word na sinabi ng anghel pag bitaw nung anghel at natakot yung mga shepherd, yung mga pastor, ang sabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ngayon sa ating mga mananampalataya, tayo bilang tao, nasa laman, talagang usual yun sa atin, di ba? Karaniwan yun sa atin di ba? Merong takot, pero yung takot, dapat hindi ka na-overcome. Nakuha niyo po, yung takot, natural yun, pero dapat hindi nito ma-overcome ang iyong pananampalataya. Once na ang iyong pananampalataya ay na-overcome ng fear, anong mangyayari po? Diba? Magda-die down ang iyong faith. Magsasubside ang iyong faith. No? Mawawala ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Mawawala ang iyong pag-asa sa Diyos. Diba? Mararating ang iyong buhay Kristiyano. And even dito sa ating panahon, di ba? Pag yun nang ibabaw sa iyo ang takot na dulot ng mga sirkumstansya ng buhay, dulot ng mga pagsubok sa buhay, mararating talaga yung faith natin. No? Masishaken yung ating faith, no? Hindi magiging firm. Bakit po? Dahil sa takot. Biruin niyo po 'yon. Yung takot na 'yon ay napaka-significant sa ating mga mananampalataya. Kasi kahit sabihin natin tayong mananampalataya na, hindi mo pwede sabihin hindi ka nagkakaroon ng takot o wala kang takot, no? Meron ka pa rin ito. Kaya lang ang danger dito, pag yung takot na 'yon ay na-overcome ang iyong faith, anong mangyayari? Mawawalan ka ng tiwala sa Panginoon, mawawalan ka ng lakas, even physical, no? Yung physical mo, mawawalan yan. Mawawalan ka ng pag-asa, no? Yung pag-asa mo pa sa Panginoon ay mawawala rin. Yung pagtitiwala mo sa Panginoon ay mawawala rin because of fear. At alam po natin, ang fear o yung takot ay hindi mula sa Panginoon. Amin po? Ang takot ay hindi po mula sa Panginoon. Paano natin ito haharapin? Alam niyo po, napakahalaga sa atin na tayo bilang mananampalataya, alam natin yung salita ng Diyos. Pag alam mo yung salita ng Diyos, yun ang iyong pangahawakan, and even sa iyong paglapit sa Panginoon, kiniklaim mo yung salita ng Diyos. Amen po? Kiniklaim mo yun. No? Hindi lang basta alam mo yung salita ng Diyos. Kasi marami yung Kristiyano, baka mas marami pang alam na verse sa'yo. Pero ang problema, pinangahawakan mo ba yun? Kiniklaim mo ba yun? Ang isang Kristiyano, alam nyo, hindi dahil sa dami ng kanyang salita, o hindi dahil sa dami ng salita ang alam niya sa Biblia. Kung di dapat alam mo, ikaw bilang mananampalataya, maski isang salita ng Diyos, sa pagka pinangahawakan mo yun ay makapangyarihan. Ang sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12, if I'm not mistaken, sabi po nun yung the word of the Lord
is sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul, joints and marrow, and judges the attitude of the heart. Hebrew 4 verse 12. Sabi po dyan, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matagas kasi alimantabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng pag-iisip at haka ng mga ng tao. And even yung fear na meron tayo, no? Yan mismo, yung sabi ng salita ng Diyos, inilibig niya kung anong pananampalataya meron ka. At once na yan po ay makita natin, dapat yung salita ng Diyos, kinikilala mo yun na ano, salita sa ng Diyos at makapangyarihan siya. No? At yung salita ng Diyos na yan, yung pinangahawakan, pinananampalataya na dapat mangyari sa iyo. And remember, Jesus sabi niya doon sa John chapter 63 verse 6, sabi roon, my word is spirit and life. Sabi ng Panginoon Jesus, ang salita ko ay espiritu at buhay. So dito po, paano natin ma-overcome yung fear? Doon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 7, ito po ang pagkasabi ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi diyan, for God did not give us the spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and self-discipline. But for God did not give us the spirit of fear, sabi doon, but of power, love, and self-discipline. So, ikaw naman ng palataya, kung taglay mo ang Espiritu ng Diyos, meron kang ano? Power. Amen? Meron kang kapangyarihan to overcome fear. Second, ang sabi diyan, ano po? Love. Meron kang pag-ibig. Sabi ng Biblia, di ba? Love conquers everything. Diba? Yung pag-ibig ay ano po, at sumasakop o tinatalo niya yung ano po, mga bagay na hindi para sa Panginoon. At ano pa? Pangatlo yung sinasabi diyan, and self-discipline. Ang mga mananampalataya na pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos ay merong ano po, kapangyarihan. Kaya meron takot, pero meron pong ano, kapangyarihan ng mananampalataya to overcome fear. And then second, sabi doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, meron pong pag-ibig. Ang mananampalataya ay dapat na merong pag-ibig. Anong pag-ibig yon? Dapat yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga, kung ikaw ay may pag-ibig mula sa Panginoon, mapagtitiisan mo ang lahat ng bagay. Kung ikaw ay may espiritu na mula sa Panginoon, makakapag-ministeryo ka sa Panginoon with all your best. Ito ba? Makakapag-ministeryo ka sa Panginoon with all your best. Hindi lang yung basta, okay na yan. Diba? Okay na yan. Hindi po ganun ang iyong maging prinsipyo. Nasaan ka man, anuman ang hanap buhay mo, dahil pinapanahanan ka ng Espiritu ng Diyos at meron kang kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon, ang lahat po ng bagay na iyong ginagawa, ikaw po ay magkakaroon ng tagumpay. Kasi even yung mga failure natin sa buhay, yung mga kabiguan natin sa buhay, ay paraan yun ng Diyos upang tayo ay magtagumpay. So, sabi diyan, fear not. Eh Lord, paano hindi ako matatakot? Anong gagawin ko para hindi ako matakot? Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God did not give us the spirit of fear, but of power. Kaya lang, minsan, yun ang nakakalungkot kasi hindi natin alam kung paano gamitin yung kapangyarihan na meron tayo.
Yung second, sabi diyan, love. Pag ikaw ay may pag-ibig, ang lahat ng bagay na gagawin mo ay mapagtitiisan mo. No? And third, sabi ron, self-discipline. Ang isang Kristiyano na pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos ay meron pong pagpipigil sa kanyang sarili. Power, love, and self-discipline. Kaya nga napakahirap sa isang Kristiyano kung siya ay hindi pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos, yung kanyang pagmiministeryo sa Panginoon, maski anuman yung kanyang gagawin, ay hindi siya mag-excel kasi nga wala siyang kapangyarihan upang gawin yun. So, kaya ang pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos, may kapangyarihan. Amen po? May kapangyarihan. Kaya nasabi ng Panginoon sa atin, fear not, do not be afraid. Why? Because the Bible says, for I did not give you the spirit of fear, but of power, love, and self-discipline. The second, nakita po natin dito, yung sabi ng anghel sa kanila na ako ay may dala mabuting balita. Or good tidings, good news. Ano yung mabuting balita na tinutukoy dito ng ating salita ng Diyos? Sa panahon natin, lalo po ngayon, iba't iba ang mga espekulasyon, di ba? Iba't iba ang mga nangyayari at lagi nating naririnig ang mga balitang ito na na nagdudulot sa atin ng kalungkutan, di ba? Kawalan ng pag-asa. Pag nanood ka sa television, di ba? And that is the reality, di ba? Yun po ang katotohanan na nangyayari sa ating mundo. Kapag nakapapanood ka ng mga balita tungkol sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating bansa, sa iba't ibang lugar, talagang magdudulot sa iyo ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. At magtatanong ka, bakit ganito ang nangyayari sa ating mundo? Diba? Bakit ganito ang nangyayari sa ating daigdig? But remember, God is in control. Ang lahat po ng pangyayari sa ating bansa o sa mundong ito, ang Diyos ang may control ng lahat ng ito. But dito po sa ating buhay bilang mananampalataya, ang lagi po nating isipan at ang ating mga mata ay nakatuon sa mga bagay sa hinaharap, hindi po sa daigdig na ito lamang. Kaya nga po yung sabi doon sa 2 Corinthians chapter 15, I think sabi ron, kung ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kung ang ating pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Yunungin mo yun, may pananampalataya ka sa Panginoong Yesus, pero ang iyong pananampalataya ay dito lamang sa buhay sa daigdig na ito. Ang sabi, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. E biruin mo, bakit po? Kasi wala kang pinag-iba sa mga hindi mananampalataya. Di ba? Kasi ang pag-asa mo sa Panginoong Yesus ay yung lamang mga bagay sa daigdig na ito na pinakananais din ng tao. Eh, biruin mo, ikaw na ang pinakakawawa sa lahat ng tao sa daigdig na ito. Biruin mo yun. Kasi nga, ang iyong pag-asa, bagamat ikaw ay may pananampalataya sa Panginoong Yesus, ang iyong pananampalataya o ang iyong pag-asa ay nakatuon lamang saan? Sa mga bagay sa daigdig na ito. Well, hindi naman po masama yun na tayo mangarap. Kaya lang, baka yung mga bagay na yun ang pumigil sa atin upang upang tayo ay hindi lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. O matuon yung ating mga isipan sa mga bagay sa daigdig na ito. Yun po ang ayaw ng ating Panginoon na mangyari sa atin. But again, sabi nga rito, yung mabuting balita na yun ay walang iba kundi
ang Amen po. Kasi tayo minsan, ang mabuting balita na yan ay ang Panginoong Yesus. Which is totoo naman. Diba? The center of a good news is our Lord Jesus Christ. But in totality, ang Biblia po ay dapat ang mga mananampalataya, ito po ay binabasa. Amen po? Kasi given na yan eh. Good news is none other than our Lord Jesus Christ, our Savior. But dapat hindi tayo ma-focus doon, malaman lang natin yun. Ay, ang Panginoong Yesus ay pinanganak at siya ang ating tagapagligtas. And then what? Lahat naman yan. Di ba? Ang Sangka Krisyanuhan, pinaniniwalaan yan. But the good news is the Word of God. Isa lamang yun sa pinaka-highlight na pangyayari saan po? Sa mundong ito na ipinanganak ang ating Panginoong Yesus upang ang tao ay sumampalataya sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isa lamang po yun. Which is the very highlight of the Scripture. Pero hindi po dapat matapos tayo ron. Kasi gusto ng Panginoon, ang mabuting balitang ito, ang bawat mananampalataya ay lumalago sa kanyang pagkakilala sa Panginoon. It is not enough for us na malaman natin, saved na ako. Kasi tinanggap ko na si Jesus bilang Lord and Savior. Kasi po tayo po ay nasa process pa rin po ng ating buhay bilang Kristiyano. Hindi pa tapos ang Panginoon sa ating buhay. Amen po? Kaya nga po, kahit itong mga pagsubok na ito na ating nararanasan, God can make it or can turn it into a blessing. Dapat ganun po natin tingnan ito. Lagi pong yung mga challenges na ito na ating nararanasan, ilagay natin sa ating isipan na ano po, ito ay pagsubok na may layunin ang ating Panginoong Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Biruin niyo po yun. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Kung hindi ka nakararanas ng pagsubok, hindi ka Kristiyano. Amen po? Kung hindi ka nakararanas ng pagsubok, hindi ka Kristiyano. But the difference is the believer, the unbeliever, ay ano po, ang mananampalataya na overcome niya yung pagsubok. Dahil po saan? Sa mabuting balita, which is the Word of God. So I encourage to everyone na basahin po natin ito and meditate the Word of God. Bulay-bulayin po natin ang salita ng Diyos. Sabi po ng naaklat ng awit, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O God, my rock and my redeemer. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, be pleasing to your sight, O Lord, my God and my redeemer. So napakahalaga po na malaman natin yung mabuting balitang ito, yung kabuuan po ng salita ng Diyos. Huwag lang po tayo mag-stick doon sa nalaman natin ng ating Panginoong Yesus kay ating tagapagligtas. No? Kinakailangan natin aralin, basahin palagi ang salita ng Diyos. Sabi ng aklat ng awit, no? As for God, His way is perfect, and the word of the Lord is flawless. He is a shield for all to those who take refuge in Him. Ganun po ang salita ng Diyos, no? As for God, His way is perfect, His word is flawless. He is a shield for all to those who take refuge in Him. No? So nakita po natin, ganun po kakapangyarihan yung sinasabi ito ng mga anghel, I bring you good news.
Ako'y may madalang mabuti, magandang balita sa inyo. Pangatlo, yung sabi po dyan ng mga anghel, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Pangatlo po, yung great joy. Sabi diyan, that will be for all the people. No? Ako'y may magandang dalang balita sa inyo na magdudulot ng kagalakan kanino po sa lahat ng tao. Because yung grace po ay para sa lahat ng tao. Amen? Yung po yung grace na yon para po sa lahat ng tao, which is the salvation na ipinangako ng ating Panginoong Diyos sa atin na sa lahat ng tao. But again, iba po yung blessing. Amen po? Grace is for all, but blessing is intended for the believer. Kasi po ang pagpapala, yung blessing na mula sa Panginoon, yun po ay hindi lamang tumutukoy sa mga material na bagay, hindi doon po sa mga spiritual na bagay. Katulad po ni Abraham, nung siya'y pinagpala ng Diyos, meron siyang protection sa Panginoon. Diba? Pinagpala siya sa lahat ng kanyang kayamanan, naging mayaman si Abraham. Diba? At si Abraham ay tinuring na kaibigan ng Diyos. Iba po kasi yung grace sa blessing. Ang blessing intended for the believer, but the grace is for all men. So dito nakita natin great joy. Yung great joy na ito kanino raw? Sa lahat ng tao. Amen po. Kasi God is no respecter of person. No? Walang itinatangi ang Diyos. Ang lahat ng tao sa daigdig ay magkakaroon po ng kagalakan dahil saan po? Sa magandang balita na daladala ng mga anghel. So, kaya lang ang kagalakan ito ay sa ating mga mananampalataya, ang kagalakan ito ay dapat mula sa Panginoon. Amen po? Yung kagalakan ito dapat mula sa Panginoon. Na anuman ang sitwasyon ng iyong buhay, meron kang joy sa iyong puso. Ang kagalakan mo hindi dahil sa mga material na bagay sa daigdig na ito. Ang kagalakan mo hindi dahil sa mga na-achieve mo. Ang kagalakan mo hindi dahil ang ganda ng kalagayan ng pamilya mo. Amen? Ang kagalakan mo hindi dahil sa masagana ka sa taong ito. Kundi ang kagalakan ito ay mula sa Panginoon. Ngayon, paano maranasan yun? Pastor, ano ibig mo sabihin? Na kagalakan din mula sa Panginoon. Kasi pag mula sa Panginoon, sabi nga, di ba? Crying, sabi, lagi ko naalala, sabi ni pastora natin, crying in the outside, but laughing in the inside. Meron naman laughing in the inside, laughing in the outside, but crying in the inside. Ngayon yung joy na ito, bagamat sinabi ng Panginoon para sa lahat ng tao, but the question is this, paano mo maranasan yung kagalakan mula sa Panginoon? Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Doon. Para yung kagalakan na yon, maranasan mo. Na hindi lamang, saya ko ngayon. Kasi talagang napakaganda sa bahan namin. Diba? Saya ko ngayon kasi talagang financial blessing, talagang umaakaw. Ganda. Alam naman natin yan ay mula sa Panginoon. Diba ba? But ano ba yung talagang gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng joy? Diba? Na siyang pinagmumulan. Hindi, ang sabi ng Psalms 37 verse 4, ito po. Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord, and He will give the desire of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya ang, nasa ng iyong puso. Ano ba talaga yung gusto ng puso mo? Diba?
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Hello? Ibig sabihin, yung talagang kagalakan na gusto mo ay hindi lamang doon sa mga bagay-bagay sa daigdig na ito. Di ba? Kung hindi yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Bakit? Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, may pinagdaraanan ka, still nandoon yung joy. Amen po? So ang sabi ron, sa Diyos mo, hanapin. So paano mo hanapin? Diba? Read the Word of God. Basahin natin ang Biblia kasi dito lamang sa salita ng Diyos kung pwede tayong i-comfort ng Panginoon. Diba? Yung salita ng Diyos ang magko-comfort sa atin. Kaya sabi ron, the Word of God is flawless. He is a shield for all to those who take refuge in Him. Pero matagal niya, Pastor Edwin, pag-end mo nga. I think, Psalms 19. Sorry, 18, verse 30. Psalms 18, verse 30. So yung kaligayahan ay dapat mong hanapin sa Panginoon. No? At ang sabi doon, bakit? Kasi yung salita ng Diyos ang sabi doon, Psalms 18, verse 30. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal, ang salita ng Panginoon ay subok, siya'y kalasak ng lahat ng nangangalong sa Kanya. As for God, His way is perfect, the word of the Lord is flawless, He is a shield for all who take refuge in Him. Yes. Kaya po, isang katotohanan na ang kagalakan, no, na ating pong nais na makamtan, ay wala po talaga sa daigdig na ito. Wala po sa mga bagay na nasa daigdig na ito. Bakit po? Ay kahit na tayo ay mga Kristiyano na, masasabi pa rin natin, wala tayo kakontentuhan. Amin po, laging gusto mo. Diba? May bago ka ng cellphone, yung paganda rito. May budget, lang cellphone. Doon tayo, hindi po ba? Kaya po, dapat matuto tayo sa salita ng Diyos. Panginoon, kalooban mo ba ito? Ibigay ko ng bagong cellphone. Eh kung kaya ng Lord, dapat maging sensitive ka sa banal na Espiritu. Kasi ang bunga ng banal na Espiritu ay love, joy, diba? Patience, diba? Pag-ibig, kagalakan, diba? So ang kagalakan mo dapat ay nagmumula sa Panginoon. Kasi yung Espiritong nananahan sa atin, yun ang dapat na maganap. Kasi pag ang espiritu natin nalulungkot, talagang malulungkot ka rin. Diba? Mag-grip mo siya. Kaya nga, yung espiritu dapat magkaroon po ng kagalakan sa ating mga buhay. Paano yun? Kapag tayo'y lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. So sabi po ng anghel, I bring you great joy. Diba? Kung may dalang mabuting balita na magdudulot sa inyo ng kagalakan. Kagalakan ito ay mula saan po? Sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Lastly po, ito na po, yung final words ng angel. Doon sa Lucas chapter 2 na ating binasa pa rin. Sabi dyan, verse 11, Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. So the final words ng angel, ang sabi po roon,
Sapagkat isisilang sa inyo ang ano po, ang tagapagligtas, siya ang Kristo na ating Panginoon. Yung Christ po kasi ibig sabihin ng anointed, no? Messiah, no? So, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Jesus. Kaya nga, si Jesus, which is the center of ano po, Christmas, ay dapat po yun ang magbigay sa atin ng pag-asa, ng katatagan sa ating pong pananampalataya. Amen po. Bagamat ito po yung pinakasentro na tinatawag po na Kapaskuhan o yung pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, the timeless message of Christmas na natin that is our Lord Jesus Christ. Diba? Pero again, nakita po natin mula sa liwanag ng salita ng Diyos na bagamat ang ating Panginoong Yesus, nalaman natin na siya ang ating tagapagligtas at nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, hindi po dapat matapos doon ang ating pananampalataya. No? Kundi dapat lagi nating sinasaliksik ang salita ng Diyos. Hindi po dapat tayong gumigil at malaman lang natin na yun ang isang katotohanan, and after that, mag-stick ka na. No? Para bang complacent ka na, sige, hindi. Andiyan naman si Lord diba? Ang problema kasi sa atin, yung question ng ating pananampalataya, oo nga, andiyan ang Panginoon, alam mo na siya ang tagapagligtas. But again, binabasa mo ba yung kanyang salita? Nananalangin ka ba? Sinusunod mo ba yung kalooban ng Diyos? Baka hindi. Diba? Minsan yun ang problema kung bakit ang buhay ng Kristiyano hindi siya nagpa-prosper. Hindi siya lumalalim sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Diba? Bakit? Kasi maski yung kanyang ginagawa, no? Yung usual na ginagawa natin, di po ba? Kapag yun ay hindi mo ginagawa para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, lahat ng yun is masasabi natin, yun ay meaningless. Walang kabuluhan kasi hindi mo yung ginagawa sa Panginoon. Basta lang. Alam niyo po tayo mga Kristiyano, dapat alisin natin sa ating isipan, okay na yan. Karaos lang. No, hindi po. Dapat lagi po tayo nagsisikap para sa kaluwalhatian ng Diyos. And even our Lord Jesus Christ, kaya nasabi ng salita ng Diyos, dapat din tayo maging handa saan? Sa pagtitiis. Kung paano si Kristo ay nagtiis ng hirap sa daigdig na ito, sabi ng Biblia, dapat din tayo maging handa. Para pag dumating na yung mga difficult times, kaya mong i-endure yun, mapagtitiisan mo yun. Diba? Lumuluha ka man, umiiyak ka man kapag ikaw ay nananalangin, pero meron kang kapayapaan at kagalakan sa iyong puso. Iba kasi yun. Diba? Kasi umiiyak lang. Ayun panalangin, Lord, bakit ganun? Bakit? Ako, tapos, ang pananampalataya mo, gano'n. Question mark. Diba? Nakukuha niyo po yung punto ko? Amen? No? Yun ang pinaka-nakakalungkot sa isang Kristiyano. Hindi niya naiintindihan yung kanyang buhay bilang mananampalataya. Kasi ako po, totoo, umiiyak ako pag ako'y nananalangin sa Panginoon. Pero yung iyak mong yun ay mayroon pong kapayapaan at kagalakan sa aking puso. Bakit? Kasi hindi ko inaalis sa aking isipan at sa aking pananampalataya yung paggabay ng Diyos. Minsan tawag dito na nadadivert yung ating focus doon sa mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa atin. Kaya minsan hindi natin makita yung kabutihan ng Diyos. Pero kapag nakapokus ka doon sa mga bagay na inihanda ng Panginoon sa iyo, no? Yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa iyo, lumalakad ka sa pananampalataya. Sabi ng Bible, live by faith and not by sight. Amen po? Live by faith and not by sight. Ano ibig sabihin po? Ikaw ay nakadepende doon sa kapangyarihan ng Diyos.
na anuman ang mga nangyayari, anuman ang mga naging resulta, alam mo that God is in control. Lagi natin sinasabi, di ba? Yung Romans, I think chapter 8, na sabi ron, all things work together for good to them that love God. Pero may sunod yun, to them who are called according to His good purpose. So, the timeless message of Christmas, which is the grace of salvation. At alam niyo po, lastly na lang po, sa pagtatapos po, yung John chapter 3 verse 16, ang sabi ron, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. He gave His one and only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pag tinanong kita, ano ibig sabihin ng ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ibig sabihin nun? Para sa'yo? Para po pag binigay mo po sa Kanya yung life niyo, yung everything po sa Kanya po. Ano ibig sabihin sa'yo? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sino po yung parang pag pinos nyo, parang pag binigay niyo po, parang surrender yung life niyo sa Kanya, hindi po kayo mapapahamak. O, tama naman yun. Meron pa po ba? Meron pa po ba ibang ano? Tama naman po yun. Pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi ka mapapahamak. Eh yung sabi ng Biblia, di ba? Pag nanampalataya ka, ang sabi, you will not perish but have everlasting life. Alam niyo mga kapatid, binubulay-bulay ko to. Kasi tayo, ang ating conclusion agad dito, which is the eternal life. Amen po? Diba? Pag sumampalataya ka, hindi ka mapapahamak, so ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang conclusion agad natin, buhay na walang hanggan. Amen? Pero yung hindi ka mapapahamak, anong ibig sabihin nun? Dito sa mundong ibabaw, tayo nabubuhay, ang ating buhay ay puno ng anak. Pagsubok, panganib. Diba? Yung pagsubok, life here on earth is we are threatened. Because sabi po ng ating Panginoon Yesus, diba? Doon sa John chapter 10 verse 10. Pinauna niya sinabi, diba? Si Satanas ay naparito, the thief cometh, but to steal, to kill, and destroy. Kaya dapat, Kristiyano ka, kapapanjing-panjing. Kasi sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, diba? The devil is like a roaring lion seeking him may devour. Kaya, mananampalataya ka. Wake up! Kaya yung hindi mapapahamak, alam niyo ba yun? We are covered. We are covered ng proteksyon ng Panginoon. Hindi lamang ito yung buhay na walang hanggan. Yung kasi ang conclusion natin agad which is totoo naman. But ang gusto ng Diyos, yung sabi ng 1 Peter, ngayon nararanasan nila ang kaligtasang nagdudulot sa inyo ng kagalakan. Sabi ng aklat ng Peter, ngayon nararanasan nila yung kaligtasan nagdudulot sa inyo ng kagalakan. Ito, wala pa kami sa heaven. Oo nga Pero sabi ng Biblia, ngayon nararanasan nila ang kaligtasan nagdudulot sa inyo ng anong kagalakan. So, ibig sabihin yung salvation na yon is not only pertaining to everlasting life,
which is our destiny. Pero ang gusto ng Diyos, hey, anak kita, poproteksyonan kita, hindi ka mapapahamak. Ano man ang mangyari sa mundong ito. You take the case, sila Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Kung dilignan tamo, pinabayaan sila ng Diyos, mahulog doon sa huno na pinainit ng 7 ulit. Si Daniel, hinayaan ng Diyos na mahulog doon sa lions din. Kung hindi nangyari yun, mapatutunayan ba ni Daniel na buhay ang Diyos? Amen? Diba? Sa atin, na namamahala ng palataya. Alam niyo yung COVID na pag-iisip ko. Yan. Kapatid ko, naranasan niya. Kasama namin yan. Eh hindi kami na-apektuhan. Ako muna kasi ang talaga palang cause ng COVID, yung tinatawag tayo sa pag-aaral sa Amerika, the sudden loss of taste and sudden loss of smell. Hindi yung nagkasakit ka sa harap na tulurang kaso ka nawalan ka ng panlasa, which is common yun. At iba po talaga yung biglang nawalan ng lasa at ng pang-amoy na hindi ka pa nilanag na. Naranasan ko po yun, nakaitaan ko. Hindi ko alam kung bakit. But nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sinustain niya ako. Hindi po ganun. Nung nagkaroon ng positive sa akin na swab test, sabi ko niya mag-pray ka na. Kasi alam ko, meron siya. Hindi na ko parang alam ko meron. Hindi niya alam yun. Pero po alam ko na, mag-pray ka na. Kaya nung kami tinis, siya lang ang nag-ano. Pero naman, 90% yung kanya, mild. But again, mga kapatid ko, ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Yesus ay hindi mapapahamak. Ibig sabihin, yung proteksyon ng Panginoon, kahit dito pa lamang sa lupa, yung kaligtasan mararanasan mo. Hindi lang yung eternal lang. Amen po? Kaya gulay-gulayin po natin ang salita ng Diyos. Itanong natin sa Panginoon, Panginoon, anong ibig mo sabihin dito? Gusto kong malaman doon, ano ba ibig mo sabihin dito? Alam niyo po, patagal ko pinag-isipan mo. Matagal ko binubulay-bulay doon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. But ang conclusion agad natin, buhay na, walang naman. Pero not at all, hindi lamang pala yun. Kasi ang gusto ng Panginoon, sumampalataya ka sa Kanya, you are assured the protection of the Lord. Amin po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let us bow our heads and let us pray. Hallelujah. Yes, Lord God, our Heavenly Father, you are so gracious. Thank you, Lord God, for your love that lavish on us. Thank you, Lord God, for your protection. Indeed, O Lord, you are mighty. You are Almighty God that save us, O Lord, from all our trouble here on earth. Panginoon, salamat sapagkat ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan ay aming nararanasan. Ang biyaya ng kaligtasan, Panginoong Diyos, tunay na dito pa namin sa lupa, ang kaligtasan ito, Panginoon, ay aming pong nararanasan. And we are so amazed, Lord God, sa pagkilos mo sa aming buhay. And even, Lord, sa aming mga pamilya, Panginoon, we are so really amazed, Panginoon, kung paano ang Panginoong Diyos kumikilos sa buhay ng bawat pamilya namin, Panginoong Diyos. Sa bawat buhay, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay, O Diyos. Hindi lang, Panginoon, hindi lamang sa aspeto, Panginoon, ng aming spiritual na buhay, Panginoon. And even though that our physical life, Panginoong Diyos.
Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat ipinadadaan mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagmamahal, at ang iyong pagliligtas, Panginoong Diyos. Nawa, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu ay patuloy ka pong mangusap sa amin every time, Panginoon, na babasahin namin ang iyong salita. Lord, ito lamang, Panginoong Diyos, ang mabuting balita. O Diyos, walang iba kundi ang iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na ito po'y aming basahin. At Lord, ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoong Diyos, ay maipakita namin sa patuloy naming pagbubulay-bulay ng iyong salita at sa pagtupad namin, Panginoong Diyos, sa lahat ng nasusulat sa banal na aklat nito, Panginoong Diyos. At maraming salamat po sa umagang ito, minsan pa, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.